Siniko niya ito nang makitang parang nandidiri ito sa itsura niya. Teka, pinuntahan mo na ba si Joey para i-fit siya ng mga damit? Si Alfonso ang kinontak ko para sa sister mong mother. Mga tipong Valentino style ang type ni Joey. Classic and conservative. Come to think of it, it looks good on you but on her, it's just smashing. Kaya niyang dalhin yun, goodness. Kahit magkamukha kami, iba ang bagay sa kanya at iba ang sa akin. Nagsisimula pa lang kasi niyang mabawi ang kanyang self-confidence. Amanda. Teka, nasan ba ang fafa mo at hindi tayo sinasamahan? Mamimili din daw siya. Tawagan ko na lang daw kapag tapos na ako. Like, I will be finished by the time till the store closes? Mamimili lang tayo ng talagang mga kailangan mo and the rest, ako na bahala. I sure miss all my clothes at home. Remember, hindi ka pwedeng pumunta ron. Saka simple at payak ang drama mo. So those clothes simply wouldn't fit your lifestyle now. Sinabi mo pa, well, first things first. Kailangan ko ng wig. Tapos bukas, pumunta tayo sa salon. Dahil kailangan ko magpa-hair extenders. Ba, magdadrama ka. Siyempre, like mang fafa mo, no? Bumungis-ngis siya. Siyempre naman. Balak mo lang diin? Ano pa nga ba? Humagikik ito, saka mas excited na ngayon na sinamahan siya sa una nilang destinasyon. Sinagad talaga nila ang oras at kulang pa bago sila maghiwalay nito. Natawa si Frank pagkakita sa suot ni Amanda na hanggang tuhod na shorts at sa fitted sando shirt na itinerno niya roon. Akala ko pa naman naka-bathing suit ka na. Wish mo? Nakangising sagot niya rito. Saka lumapit na sa malaking jacuzzi na bahagi ng maliit na pool sa likod ng bahay ng lalaki. Halika, iakit na kita. Maingat siyang humakbang papasok doon. Saka siyang mapo sa gilid. Maya-maya pa, relax na din siya habang ninanamnam ang haplos ng tubig sa balat niya. Kumusta nga pala ang date niyo nun? Okay lang. Ganun lang? Nagda-date pa rin kayo? 2 beses pa tapos ayoko na. Oh, bakit? May bisyo ang model mo. Ano? Adik. Nagulat siya sa sinabi nito. Si Calista? Oo, naadik na sa akin. Tumirik ang mga mata niya. Ang yabang, grabe. Hindi to sumagot ngunit ngumiti lang. Totoo nga ba? Oo nga. Kung type mo naman siya, hindi ko siya type sa ganung paraan, Amanda. Isa pa, I've been burnt before. I don't want to play the game anymore. Naalala niya ang kwento ng lola amin niya tungkol sa fiancé nito noon. Paano ka magkakaroon ng pamilya niyan kung hindi ka lalaro? It will come. Paano kaya yun? Ikaw ba? Bakit single ka pa rin? And looking? Oh, sad I'm looking. Imposibleng hindi. We all are. Napagod na ako sa kakahanap. It was always the wrong guy? Parang ganun na nga. Naloko ka ba? Masyado daw strong ang personality ko. Overwhelming daw ako. Hindi naman ah. Ewan ko ba? Ganyan lang talaga. Hindi pa natin swerte. Yung babae na nadala ka mo, nasa na siya ngayon? Nasa States. Doon siya nagpunta pagkatapos naming magkabukingan. Na may iba pala siya, samantalang magpapakasal na sana kami. Later, I found out na pera ko lang ang habol ng pamilya niya. And she was never really into me. Nagalit ka? Kung sinabi niya yun na mas maaga, we could have called it quits. At yung hinihintay nilang pera, na pwede kong ibigay sa kanila para fresh capital dun sa business ng pamilya niya. I could have easily lent it to them. Hindi na sana nila pinatagal na ginawa akong, alam mo na. Besides, talaga may emotional investment ako dahil akala ko talagang yun na yun. Napapalatak siya. Minsan talaga matatapat ka sa ganong klase ng tao eh. Sinabi mo pa, hindi mo dapat gawing basihan yun ng iba mo pang relasyon. Hindi nga dapat, kaya nga naging maingat na ako. Kaya nga pinagbigyan ko ang papa mo na makilala ka. Mayaman siguro ang pamilya niyo. Maganda naman daw, saka smart. So, pwede na rin sigurong pagtiyagaan if ever. Pagtiyagaan? Nanlalaki ang mga mata niya nang tingnan niya ito. Mukha ba akong pagtiyatyagaan lang? Hey, hindi pa tayo nagkakakilala nun, di ba? Ngayon, ngumiti ito na makahulugan. It's different. In what ways? Oy, fishing ang ali ah. I'm not ashamed to ask. Call me vain but I do want to know. Tiningnan siya nito at saka ngumiti. Dynamite. Iyon lang? Ano ibig sabihin nun? In what ways?
No more talking about you. Baka lumaki lalo ang ulo mo. Halika nga, i-float natin yung paa mo. Tapos gumilid ka dun sa pinag-iikutan ng tubig. Therapeutic ba yon? Susubukan na rin natin pero wag kang tumapat at baka magkalasog-lasog ka naman. Hindi naman ako ganun kadelikado no. Malakas pa rin ako. At malakas na ako ngayon. Mahirap na. Tumalima siya at naramdaman niya na hinawakan nito ang likod niya. Kumapit siya sa braso nito at dumikit sa dibdib nito. She liked the feeling, kahit manaka-naka lang ang kanyang pananansying dito. Ayaw niyang magpakagarapal. Pero mukhang tama ito. Narelax ang kanyang likod sa ginagawa nila. Hindi naman ito yun pinatagal. Pinaikot siya nito at pinatagilid. Saka pinatay ang swirl ng jacuzzi at hinayaan na lang siyang magbabad sa maligamgam na tubig. Maya-maya ay pinaahon na siya nito. Siya lang ang tumigil. Nag-swimming pa ito sa mismong pool. Tinanaw na lang niya ito mula sa kanyang bintana. Saka lang niya nagawang pagnasahan ng malayang magandang katawan nito at mukhang powerful na mga kasukasuhan. She was really into him pero mukhang wala talaga itong interes sa kanya. Ano ba naman to, Lord? Ganito na lang ba palagi ang kapalaran ko? I'm ready, deklara ni Amanda. Napanganga si Frank pagkakita dito sa itsura niya paglabas niya ng kanyang kwarto. Talagang bangs kung bangs at reband kung reband ang mas mahaba niyang buhok ngayon. Salamat sa kanyang extenders, kaya very sultry ang kanyang dating sa Chinese style niyang buhok. Naka-baby t-shirt siya at maong. Flats lang muna ang suot niya sa mga paa dahil ayaw niyang ma-strain ang kanyang likod sa high heels. Pero, effect talaga ang kanyang itsura. Pati ang lakas talaga ng kanyang dating. Ikaw ba talaga si Amanda o napalitan ka? Ako to, ito naman. Pa-demure na sagot nito. Baka lang ka ako napalitan yung kasama ko sa biyahe. Bakit humaba bigla ang buhok mo? Hair science yan. Huwag ka nang ganong magtanong. Actually, never pa akong naganitong style. Always wanted it kaya lang baka mukha akong nagpapabata. Hindi pa palalangan. You're only 32. Si Britney Spears nga nakasuot ang school uniform. Kahit mukhang 30 na eh. Natawa siya sa sinabi nito. Tara na, inumaga na tayo at baka mapagkamala ka pang artista. Let's go? Sabi rin niya. Masaya at excited siya sa pagsama niya rito. Alam niyang magiging busy ito pero siya pa rin ang kasama nito at the end of the day. She could fend for herself habang wala ito, kaya excited din siya. Ngayon lang siya alis na pleasure lang at walang halong business at hindi nagmamadali. A leisurely vacation with Dr. Frank Yuko. Gusto niya yun. 1 week na sina Frank at Amanda sa Davao. Tan na ang balat ni Amanda and she was really enjoying herself. Kung ikukumpara kay Frank na disheveled at halos hindi na lumalabas ang hotel room nito. Unang tingin pa lang sa kanila, alam na kung sino ang nag-e-enjoy at ang hindi. Tahimik na pumasok ang room service sa loob ng hotel room nito. Hindi yun napansin ng lalaki dahil pagod na ito at mataas na ang tensyon dahil lahat ng atensyon nito ay nasa ooperahang batang kambal. Pagkalabas ng bellboy, kinuha ni Amanda ang tray at saka maingat na dinala yon sa tabi ni Frank. Tuminag lang ito nang maupo siya at kalabitin ito. Good morning, Frank. Umaga na? 6 a.m. Pero sabi mo, kailangan ka sa hospital by 9. Baka mag-oversleep ka, kaya pinuntahan na kita. And I took the liberty of ordering you breakfast. Teka, paano ka nakapasok dito? Sa card mo. Ikaw talaga. Well, rested ka and I thought you needed time to review your notes bago tayo pumunta sa hospital. Tayo? Sasamahan kita, moral support. Hindi ka maglalakwatsa? Of course not. Saka I'll always make sure naman na naririto ako tuwing gabi. Kahit hindi ka nakakauwi o late ka nang dumating. Napatango-tango ito. Nandito ang favorite breakfast mo. Fried daing na bangus, boneless with tomatoes, fried rice and atsara. Nagpalagay na rin ako ng papaya and banana for dessert. Mahirap nang bigyan ka na kung ano-ano at siguradong matatagal lang ng operasyon na to. Hihintayin mo ako? Depende. Pwede ka namang lumabas-labas, hindi mo naman ako makikita. I'll be the one to decide kung lalabas na ako ng ospital o hindi. Sige, ikaw ang bahala. But that's really nice of you. Oh, breakfast na. Umupo na nga ito. Personal na pinagsilbihan niya ito.
Hindi niya maaalala na nagawa niya ang ganon with such enjoyment. O kaya yung hindi siya napipilitan lang dahil nagmamadali na siya for a morning appointment. Pakiramdam niya kung kay Frank din lang naman, she could always find time. She would make time and she wanted him to be part of her time. Kung pwede nga lang sanang ipagpilitan niya ang kanyang sarili rito. Pero flout out cold na ipinaparamdam na nito sa kanya na kung ano ang turing nito kay Joey ay ganun din sa kanya. Friends sa mga ito, kaya friends din lang sila. Wala, talagang waepek. Kahit nagsuot na siya ng pinaka-skimpy niyang white two-piece bikini, during the only time na sinamahan siyang mag-swimming nito sa pool ng hotel. Pinuri lang siya nito at saka deadman na nagkunwaring naligo na lang ng ilang minuto bago umupo at nagbasa ng mga note at journal na dala nito. She could not distract him and that said it all. Home run ito sa puso niya pero wala siyang dating dito. Hindi naman siya masyadong pa-obvious pero super ipinapaalam naman niya rito in not so many words na hindi siya tatanggi kung magkaka-interesto sa kanya. Pero bukya talaga. That was really good. Sabi nito pagkatapos kumain. Salamat ha. Sigurado ka ba na sasamahan mo ako? Of course. Thank you for waking me up. I really do need to review some of my notes. Iyan ang cue ko para umalis. Would you mind if I ask you to stay? Stay? Just sit with me and maybe read the newspaper or any of the magazines. I can bring my laptop here and check my email. Ilang araw na akong hindi nag-check sa office ko and I've been avoiding their calls. No call? I know, okay lang? Nang tumango to ay saka siya bumalik sa kanyang silid at kinuha ang kanyang laptop. Nakaupo na ito sa table at nagbubukas na ng laptop nito pagdating niya. Umupo siya sa kama dahil ayaw niyang madistract ito. Tinanguan na lang siya nito at saka naging busy na. Nagulat naman siya sa sobrang dami ng email sa kanya. Wala namang emergency, thank God. Natuwa pa siya nang ipadala ni Joel sa kanya ang mga design ng mga damit na para kay Joey. May ilang pictures din na suot ng kanyang kapatid ang iba sa mga yun, habang nagpapanggap na bumibisita ito paminsan-minsan sa office niya. Maya-maya ay nag-alarm ang relong suot niya. Tumayo siya para puntahan si Frank. You need to get ready na, Frank. Dapat by 8 palis na tayo. Nakapag-shower na ako kanina and I'll just get dressed. Yeah, kailangan ko na maghanda. Nag-inat ito saka nagpatay ng laptop. Pagkatapos tumayo na. Alis na ako. See you later. Sige. Naglakad siya papunta sa pinto pero nakasunod sa kanya. Paghawak niya sa doorknob, nagulat siya nang hawakan naman ito ang kamay niyang nakasapo roon. Nilingon niya ito sa pag-aakalang binibiro na naman siya ng lalaki. Pero walang ngiti sa mga labi nito nang tingnan niya. Seryoso ito at nakatitig din sa kanya. It feels good that you're here with me and I'm grateful na sumama ka. Wala siyang maisip na isasagot dito. Matagal na sila magkakilala, magkasama pa nga sa bahay. Pero ngayon lang sila nagkalapit ng ganun na hindi siya binibiro nito. Tuloy, na-conscious siya at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Naten siya na hindi niya alam. Kung bakit ba, gusto sana niyang ngumiti para mabawasan ang tensyon niya at hindi siya mapipi ng ganun. Pero hindi na siya binigyan nito ng pagkakataon. Lumapit ang mukha nito sa mukha niya saka lumampi ang mga labi nito sa kanyang bibig. Wala na talaga. Para siyang dalaginding na nangatog ang mga tuhod. Para bang first kiss pero hindi naman. Malambot ang mga labi nito. Mainit mula sa pagkakadikit sa kanya. Naloka siya dahil ngayon lang nangyari na feel niya to the highest level. Ang halik na ibinigay sa kanya ng isang lalaki. Itinaas niya ang ulo niya para mas maabot siya nito. Magkahalong exciting at erotic sa kanya ang halik. Dahil sa pagkakapwesto nila na nasa likuran niya ito at hawak pa rin nila pareho ang doorknob. Sa simula, very gentle ang halik. Unti-unti ay tuluyan na yung nauwi sa mapusok at very demanding. She was barely aware nang tanggalin na nito ng tuluyan ang kanyang kamay mula sa doorknob at saka isinandal siya sa nakapinid na pinto. Pagkatapos, idinikit nito ang katawan sa kanya. Napabuntong hininga siya nang maramdaman ng matigas na abs nito na pinanggigilan at pinag-ilusyonan niya. He was all over her and she enjoyed everything he was doing to her. Nagsimula sa paghimas-himas pero unti-unti yung lumawig. She was getting on like crazy. Pero nang simulan niyang abutin ito at hawakan ang katawan,
Bigla niyang naramdaman na nanigas ito. Saka biglang tumigil sa kung anumang ginagawa sa kanya. Naramdaman na lang niya na bigla siyang niyakap nito ng mahigpit na mahigpit at saka hinalikan ng isa pang mariin. Pagkatapos ay pinakawalan siya nito bigla. I don't want this to be rushed, Amanda. God knows I want to make love to you so much, but people are waiting for me and I don't want us to just knock it off and go. I don't envisioning us this way. I understand. At totoo yun. Alam niya kung gaano kahalaga rito ang super sensitive case na operahan nito. Ilang oras na lang mula ngayon. We'll talk, then we'll do this at the right place and at the right time. You bet. Say 26 hours from now? Natawa ito at saka ngumiti na rin siya. Now, I need that cold shower. Ako rin. Gusto mo bang sabay na tayo? Go! Hinalikan siya nito ng isa pang beses bago siya hinawakan sa kamay at inalis sa pagkakasandal sa pinto. Lumabas na siya at bagaman ilang hakbang lang, ay nasa silid na siya. Daig pa niya ang nasa Cloud9 dahil hindi niya inaasahan na mangyayari yon sa kanila ni Frank. Dumiretso na siya sa shower para mabawasan ang init ng kanyang katawan dahil dito. Oh, that man. Para hindi mainip, nagdala si Amanda ng mga babasahin. Ilang oras na siyang kampante sa pagkakaupo niya sa harap ng operating room. Habang manakalakan nakikipag-usap siya sa mga miyembro ng pamilya ng kambal na inooperahan, sa loob ng marinig niya na may tumawag sa kanya. Nagtaas siya ng ulo at nakita niya si Stephanie, classmate at kabarkada niya noong high school. Napangiti siya talagang nasorpresa na makita ito sa hospital na yon. Agad siyang tumayo at lumapit dito. Well, look at you. Owning a modeling agency really has its perks. You look fabulous. Ikaw rin. Kahit siya aminado sa katotohanan yun. The years had been kind to her. Magandang maganda pa rin ito at mukhang well-maintained talaga. Last she heard ay nasa Amerika ito, kasama ang asawa na isang small-time na jewelry. Hindi ko alam na bumalik na pala kayo from the States. Well, ako lang. Naghiwalay na kami ng asawa ko. Minakilala sa Amerika at sumama na ron. Oh, I'm sorry to hear that. Kakapanghinayang lang pero tanggap ko na. Kakauwi lang namin ng anak ko, si Kyle. Hindi na nga nahintay ni Rico na manganak ako noon when he left. Nahirapan ako dahil nga may baby ako and I have to work. Kaya nag-decide akong bumalik na lang dito. Nice naman si na Tita Marie eh. Sabi niyang ang ina nito ang tinutukoy. Ilang taon na ang baby mo? Almost 1.5 years old. Bakit pala nandito ka sa Davao? When my father retired, bumili siya ng farm dito. Pinagkakalibangan niya and surprisingly, it's been doing quite well. For export ang mga fruits and vegetables namin, pero may local distribution din kami. May ipinapatayo siyang palengke na bagsakan ng ibang farmers na kanilang produce. At doon, dumidiretso na ang mga buyers. Gusto niyang ako na ang mag-manage noon kaya nandito kami ni Cal sa Davao. Wow, that's good news. Start fresh. Eh, bakit nandito ka sa hospital? Nakakonfine si Mama. Heart problem pero okay naman. Pinagpapahinga lang ng doktor a day or 2. Nasaan ba si Tita ng madalaw? Second floor. Teka, bakit ka nandito sa OR? I'm waiting for a friend. Ikaw, may pupuntahan ka rito? It's all over the news na kasama si Dr. Frank Kyoko. Sa mga nag-ooperate dun sa conjoined twins na nandyan ngayon. I was hoping I could see him. Medyo kinabahan siya sa sinabi nito. Sa kanya naisip na ang pangalan ng ex ni Frank ay Steph. Hindi na ganun kahirap i-figure out yun pagkatapos. Narinig ko nga rin friend mo siya? Pasimpleng ungkat niya. Actually, ex-fiancé ko si Frank. We never really got the chance to talk bago ako malis nun. It was kinda rush. I was hoping I could see him here. Gusto ko rin siyang yayaing mag-dinner. Tiningnan niya si Stephanie in all her beauty and poise. No wonder may emotional investment si Frank dito. At hindi na rin siya nagtataka kung bakit ito nadala. Hindi madaling kalimutan si Stephanie. Na-insecure siya bigla. I'm actually waiting for him. He's my doctor. Na-aksidente kasi ako a few months back. It just so happens na naririto rin ako sa Davao. At nandito siya kaya I'm relying for his cause right now. Ganun ba? Medyo natigilan ito at siya naman ang tiningnan na para bang sinusukat kung may laban ito kung siya ang contender. Boyfriend mo ba si Frank? At least, Frank ang baliw, di ba? Hindi. Sagot niya dahil yun naman ang totoo. Bakit mo naitanong?
still interested in him? Well, ang laki ng pagsisisi ko kung bakit hindi ko natuloy ang kasal namin noon. Amanda, he's too good to be true, but like a fool. I was blinded by my husband and thought he was better than Frank. Hindi ko na itatago. I'm kinda hoping that we can talk and patch things up. Baliw. Madali bang makalimutan yung wala kang suot sa bahay ni Frank na may kasama kang lalaki? In your dreams. Sa isip-isip niya. Pero hindi na niya yun sinabi pa kay Stephanie. I'm going to wait for him. Gusto mo ba ako samahan? Babalik na lang siguro ako dahil kailangan ko rin puntahan si Mama. But just in case, can I leave you my number and can you please give it to him? Sure. Inilabas niya ang phone niya at saka kinuha ang numero ng babae. Gusto mo bang puntahan si Mama? Halika, total matagal pa naman siguro itong operasyon. Sumama na siya rito kahit ngayon ay medyo bumikad na ang kalooban niya sa kaibigan. Wala naman siyang say sa issue nito kay Frank dahil nangyari yon, wala pa siya sa eksena. Saka sa mga nangyari noon sa dalawa, imposible naman siguro na pagtuunan pa ito ng panahon ni Frank. Sigurado siya, he would just shrug it off and would not bother to call her. Lalo pat naroon na siya. Or, so she thought. Unbelievable. Pero kinagabihan ay mag-isang nag-dinner si Amanda para sa reservation niya sa isang restaurant na para sana sa kanila ni Frank. Pakiramdam niya, lasang papel lahat ng in-order niya, pero kumain pa rin siya ng kumain habang parang gulong na ikot ng ikot ang utak niya. Valid naman ang rason kung bakit hindi nakasama si Frank. Mayroong dinner para sa mga ito, ang isang malaking donor ng operasyong yun na taga Davao. Inimbitahan naman siya nito na sumama rito, pero dahil nga may media coverage at may mga socialite na imbitado din sa dinner, she opted not to come with him. Naintindihan naman daw nito pero aalis din daw ito sa dinner na yon as soon as possible. Okay na sana siya kaya lang ang hindi maganda sa kanya nang malaman niya na kasama pala ang pamilya ni Stephanie sa party dahil isa rin ang mga yun sa donors ng nasabing operasyon. Parang nahulog sa sahig ang puso niya pagkakita niya sa isa sa mga media coverage ay magkasama at magkatabi pa sa table sina Frank at Stephanie. Ang ganda-ganda pa naman ng babae. Pagkatapos siya ay mukhang napabilis ang nguya niya, sabay lunok, at saka sumubo na naman ang pagkain. Yun ang dahilan kung bakit siya napalis bigla sa hotel room niya, kung saan siya dumiretso pagkatapos niyang maghintay ng 9 na oras kay Frank. Medyo depressed na siya, na hindi niya maipaliwanag pero pagkakita niya sa footage na yun, ano ba naman to? Hindi pa nga nagsisimula, mukhang wala na agad. Dismayadong na isa loob niya. Parang ang gusto na niyang umiyak kung hindi lang siya nasa gitna ng maraming tao. She had gone down this road before. Sakit ng kalooban, panghihinayang, pero medyo weird ang sitwasyon niya kay Frank. Nagtataka siya kung bakit halos wala pa nga nangyayari sa kanila, para na siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Panghihinayang siguro, dahil alam niya na natagpuan na niya ang perfect man for her. Pero mukhang hindi siya talaga swerte sa lalaki. Hayun nga at huminga lang si Stephanie dito at katabi na nito agad si Frank nang walang effort. Napabuntong hininga siya. At sa kanya tiningnan ang kanyang pagkain. Nawala na siya ng gana kaya tumigil na siya. Kinuha niya ang bill at saka lumabas na ng restaurant. Naglakad-lakad siya bago niya nakita ang isang bar na mukhang okay naman ang crowd. Pumasok siya sa loob at naghanap ng upuan. Pagkatapos, nag-order agad siya ng may inom. Gusto niyang lumuwag ang kanyang dibdib kahit paano. Mas mabuti pang sigurong mauna na ako umuwi sa Maynila, Frank. Casual na sabi ni Amanda sa lalaki 2 days pagkatapos ng operasyon. Bakit? Hindi pa tayo nakakapasyal ah. Nagtatakang sagot nito sa kanya. Tinawagan ako ni Lola Ami eh. Gusto raw niya ako makausap. She's the matriarch of a family. Very urgent daw kaya kailangan umuwi agad ako. Ihahatid na kita pabalik sa Maynila. No. Alam ko na marami ka pang kailangang asikasuhin dito. Okay na naman ako, Frank. Ako ang nagsama sa'yo rito. I'm a big girl, okay? Kaya ko na to. Well, at least, let me book a flight for you. It's not necessary. May ticket na ako for pick-up sa airport. Ang lola ko na nag-asikaso, so just I can go home as soon as possible. Then, ihatid kita sa airport. Kailan ang flight mo? This afternoon. Nakaimpake na ako and you don't have to do that. Magpapahatid na lang ako sa service ng hotel. No problem. Pero, alam ko may mga press con ka pang
mamayang hapon, at may lunch pa kayo ng medical team mo ng 10 a.m. Kaya nga ako nagpaalam ngayon eh. Alam kong hindi mo na ako maabutan mamaya pag uwi mo. I'm sorry, hindi ko in-expect na ganito karami ang events na susunod sa operasyong ito. No problem. Teka, natawagan mo na ba si Stephanie? Nakita na kami. Formal at matipid na sagot nito. That didn't sound good. Okay, baka kasi sabihin niya na hindi ko binigay sa iyo yung number niya. Well, I'll see you soon. I'll see you soon. We'll talk? Sure. Nilapitan siya nito at saka niyakap. Hindi na ito nagtangkang humalik pa uli. Pero kung ano pa ang natitira niyang pag-asa na baka mas may mahalaga yung kokonting meron sila. Kaysa dun sa meron ito at si Stephanie ay tumilapon bigla sa pintuan ng veranda ng hotel room ni Frank. Alam niyang hindi na sila magkikita uli ng lalaki. Thank you, Frank. Binitiwan siya nito bago tumango. Kung kailangan kunin ang mga gamit ko at ni Joey sa bahay mo, pwede bang ilabas sa bahay kahit wala ka? Oo naman. Mukhang magtatagal talaga ito sa Davao. Bumalik siya sa kanyang silid nang hindi umaasang hahabulin at kakatukin siya nito roon. Narinig niya nang bumukas ang pinto ng silid nito. Alam niya na umalis na ito para sa meeting nito. Wala na si Frank. Bumuntong hininga siya at saka nagsimulang ayusin ang kaniyang mga damit. Kailangan na rin niyang harapin ang pamilya niya at ang issue nila ni Joey. Nagulat si Amanda ng pagdating niya sa bahay ng lola amin niya sa Laguna. Hindi lang ang lola niya ang nadatnan niya roon. Nakatayo sa labas ang kanyang ina. Si Daddy David, si Joey at siyempre, ang lola amin niya. Para siyang nasa limbo pagkakita niya sa mga ito. Anak, thank God you're all right. Lumapit ang kanyang ina sa kanya at saka umiyak ng umiyak pagkayakap sa kanya. Ganon din ang ginawa ni Daddy David niya. Huling-huling lumapit si Joey na himala ang transformation na nakita niya. Ang bruha ay naka-hair extenders din, with matching bangs. Magkamukha sila ng style ng buhok ngayon. Natawa na lang siya dahil pareho sila talaga ng wavelength ng kakambal. Niyakap niya ito ng mahigpit. Gusto kong magkunwaring hindi ko pa rin alam ang ginagawa niyo magkapatid sa akin. Pero nang makita kita sa isa sa mga footage nung nasa ospital yung bata na inooperahan, kasama ko si Joey noon. At dahil magkapareho kayo ng itsura, there was no point in hiding it. Sabi ng mama niya, pagkapasok nila sa bahay ni Lola Ami. Matagal ko nang gustong sabihin kay mama pero nang dumating ang tamang panahon, ako ang nabigla. Matagal na pala niyang alam. Sabi naman ni Joey. A mother knows. Maikling paliwanag ng kanilang ina. Bakit ba sa tingin mo hindi ko binibisita man lang ni minsan ang sinasabing kasamang na disgrasya ng kapatid mo? Kung hindi ko alam na ikaw yun? Hindi mo man lang ako dinalaw. Yan ang akala mo. Frank was kind enough to tell me when I could visit you. You were never far from me, Amanda. Pinakinggan ko ang paliwanag ni Frank na gusto mong mangyari sa inyo ng kapatid mo at pinagbigyan kita. Pero ngayon ay pinaliwanag ng lola mo na doon ka nakatira kay Frank at sumama ka pa sa Davao. I knew you were onto something with him. At hindi naman kami papayag na madehado ka dahil lang dumating ang Stephanie na yon. And to cap it all, chinismis ni Joel sa amin na buntis ang model mo na si Calista. Ang sinasabi raw naman na kanyang dinadalay si Frank. Nayanig siya sa narinig na sinabi ng lola niya. Buntis? Oo. Kung may buntis na at bumalik pa yung Stephanie, saan ka pa lulugar? Tanong ni Lola Ami na mukhang puno ng disgusto sa nangyari sa kanya. Umasim ang kanyang muka sa kanan lalambot na umupo sa sofa. Pagkatapos, bigla siyang napaiyak. Yun na ang hudyat ng kanyang panibagong broken heart. Everything was starting to get back to normal for Amanda. Gaya ng dati, kapag masakit ang puso niya dahil sa isang natapos na relasyon, ibinubuhos niya ang kanyang panahon sa trabaho. Medyo naghinay-hinay nga lang siya ngayon dahil bukod sa work niya, ayaw rin naman niyang sagarin ang kanyang katawan. Saka yun din ang time na nakakasama niya palagi si Joey sa mga pagpunta nito sa hospital. Or even when their family was simply going out. Kapansin-pansin din na hindi na sila nakababalita sa kanilang ama. Nabigyan daw ito ng kanyang mother ng peace of her mind. Kaya biglang nawala sa eksena. Confirmed nga na buntis si Calista at totoo na ipinagsisigawan nitong ang ama ng bata ay si Frank. Pero nang malaman ito na very close siya sa lalaki, biglang nag-iba ang ihip ng hangin sa bruha. Isang married businessman na ang inamin nitong totoong boyfriend nito at ama ng dinadala.
Very apologetic ito sa kanya dahil iniisip nito ang career pagkatapos nitong magbuntis. She took everything in his stride. Hindi nila ganong pinag-usapan ni Joey si Frank. Agreement na nilang magkapatid yun. Busy rin naman ito sa bago nitong buhay na mukhang mabilis na tinanggap nito. Lalo na ang pagmamahal na ngayon lang nito nararanasan. Some days, natutulala siya dahil hindi niya lubos maiisip kung bakit wala namang nangyari sa kanila at ni hindi nga sila nagkarelasyon ni Frank. Pero parang mas masakit pa ang nararamdaman niya ngayon kumpara sa mga past failed relationship niya. Umaasa na lang siya na sana ay dumating ang panahon. Nalilipas din ang nararamdaman niya para dito. And everything would go back to normal again. Sana. Isang umaga dahil halos hindi siya makatulog. Dahil nga sa kakaisip dito. Frustrated na pumasok siya sa office. 7:00 pa lang nandun na siya. Naisipan niyang tingnan ang files at portfolios ng mga model nila. Marami kasi silang kailangan para sa new collections na dadalhin ng iba't ibang designers sa iba't ibang bansa. Masyado siyang absorbed sa kanyang ginagawa. Halos hindi na niya napansin ang oras hanggang kumatok ang kanyang executive assistant. 9:00 pasado na ng umaga. You have a visitor. May appointment? Wala eh. Ikaw na ako mausap. Doktor mo raw siya. Sino raw? Frankie ako. Hindi siya mukhang doktor, mukhang model. Baka gustong lumusot lang at makausap ka. Bumilis ang tibok ng puso niya pagkarinig sa pangalan ng lalaki. Hindi, doktor ko yan sa puso. Napangisi si Aline. Loka, literal na heart surgeon ko siya. Papasukin mo. Okay. Lumabas ito ng silid at nang muling pumasok ay kasunod na si Frank. Napatayo siya bigla pagkakita rito. Saka sinunyasan ang kanyang assistant na iwan na sila. Hello, Amanda. Hello, Frank. You look most comfortable in this setting. But then again, kahit naman saan, you always look like you belong. Ngumiti siya sa sinabi nito. You look beautiful as always. Salamat. May I sit? Of course. Nakita na kami ni Joey. We had a long talk. I believe she's staying with your parents. I think it's for the best. Hanggang tuluyan na siyang gumaling. Oo nga, ikaw. Bumalik na ako sa bahay ko. It's been 3 months mula nang bumalik ako sa kanila. Hindi na tayo nagkita pagkatapos ng sa Davao. Naging busy ako sa family and familiarizing myself again with my business. Tumango ito. Kamusta ka na? Bakit ka napasyal? I'm fine. Gusto kita makita. Gusto ko malaman kung interesado ka pa rin sa pag-uusap na hindi na natin nagawa nun. Masyado ka naging busy eh. Yeah, I was. So, kumusta naman ang pinagkakabalahan mo? The twins are doing fine. Nasa hospital pa rin sila pero malapit nang iuwi sa Coronadal. Busy yung ama dahil binigyan na sila ng ilang bangka para sa ikabubuhay nila. And they were given a house dahil kailangan talaga ng mga bata ng maayos at malinis sa paligid. Sila lang ba ang pinagkakabalahan mo? Let's cut the crap, Amanda. Si Stephanie ba ang gusto mong itanong? Oo. Gusto mo malaman ang kalokohan ko? Tumaas ang isang kilay niya. I admit, pagkakita ko sa kanya, bumalik lahat ng galit ko sa ginawa niya sa akin noon. Nagplano akong gantihan siya, kaya sinimulan ko siyang paasahin. I know it was so immature of me, but I thought I'd have the satisfaction of avenging myself. Nagtagumpay ka ba naman? Bakit naman hindi, di ba? Sa puntong to ng buhay niya, ano pa ba makukuha ko mula sa kanya kundi success? Napangising tugon nito, hindi siya kumibo. Strange, but I never really got to feel the same way about her. Na nagkakandara pa siya sa akin, I felt nothing. Wala na akong maramdamang kasiyahan na siya naman ang nagkakandara pa na makuha ako ngayon. Anong nangyari? Umuwi ako at naging abala dahil ang dami kong nadali na operasyon. I had to attend to my commitments bago ako nagpunta sa'yo. Bakit ka nandito ngayon? Because the moment na iniwan mo ako sa Davao, the joy was lost and I felt lonely. Kahit kasama ko si Stephanie, ikaw ang naisip ko. Lagi kami naghihiwalay after dinner because I kept hoping against hope na baka bumalik ka na sa hotel at hinihintay mo ako. Bakit ko naman gagawin yun? I was kinda hoping that you felt the same way. Baka ka ako, i-love ka rin sa akin like I am with you. You're in love with me? Biglang lumipad sa bintana ang kanyang voice. Yes, I am. Matagal na.
Anong matagal na lagi kang nakikipag-date nun. Para ma-distract ako sa'yo. Because you've really been distracting me. The mere touch of your hands whenever I check your vital signs, that turned me on. Frank. And that really made me wonder. Never kong naranasan ang mga feelings na yun kay Joey. Kambal kayo, magkamukha kayo. Pareho kayo ng boses. But with Joey, she's always been like a kid sister to me. Pero ikaw, walang brotherly love akong naramdaman para sa'yo. And I don't want you to, love me like that. Ayoko maging kaibigan mo. Ayoko maging kapatid mo. At ano ang gusto mo? Tinasan niya ito ng isang kilay. Your companion in life. Forever. Napangiti ito sa sinabi niya, saka parang nawala ang dilim sa mukha nito. Well, that can be arranged. At ako lang ha? No, who wouldn't like that? Tumayo ito at inilahan ang kamay sa kanya. They met halfway and they kissed. Para na naman siyang mantikilya na natunaw once she was wrapped in his arms and thoroughly kissed. Nawala lahat ng lungkot sa kanyang puso. It took several moments bago sila napaghiwalay. Pati si Calista may anak raw sa kanya. Don't believe her. Sabi ko naman sa'yo, marami talagang ganyan. I'm always careful. Well, ang totoo, inamin din naman niya na hindi ikaw ang ama ng pinagbubuntis niya. Si Stephanie. What about her? Talagang walang nangyari sa inyo? Wala talaga. Kahit mas maganda siya, powerhouse naman ang charms mo na ipinaligid sa akin. Kaya wala siyang kalaban-laban doon. Binatukan niya ito. Mas maganda siya, ha? Well, you bewitched me. Hindi ko ginawa yun, ha? Oh, yes, you did. For that, I am very grateful. At kung totoo nga yun, I am glad it worked. Ngumiti siya at saka ito niyakap. Hinalikan nito ang tungkay ng ilong niya. I miss you. I miss you too. Can I steal you from your work today? Anytime, my love. Anytime. Inabot niya ang mga labi nito para siya naman ang mag-smack dito. I love you. I love you too. Let's go. Saan? Anywhere but here. Nakangiting kinuha niya ang kanyang bag. Pagkatapos ay magkahawa kamay na lumabas sila ng kanyang opisina. Napangiti ang executive assistant niya pagkakita nito sa kanya na hawak na ni Frank sa kamay. Hindi pa ba doktor sa puso yan? Oh, shut up. Nakangiting kinawayan na lang niya ito at naglakad na sila ni Frank palabas, patungo sa naghihintay na sasakyan nito sa harap ng building ng kanyang agency. She was tingled with anticipation kung saan sila makakarating nito. Marami pa silang dapat pag-usapan, but that was only secondary to that overwhelming feeling to have him so close to her. At alam niyang mangyayari yon the moment na lumabas na sila ng office na yon. Lihim siyang nagpapasalamat kay Joey at sa lahat ng swerteng natanggap niya mula nang matagpuan niya ang kanyang kapatid. Kindness really begot kindness. It brought her Frank. For that she was so thankful. A feeling of gratitude that would last a lifetime. At dito na po nagtatapos ang love story ni na Amanda at Dr. Frank Yoko. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa istoryang ito, sa mga likes, comments, and new subscribers. Sana po ay muli niyong masubaybayan ang mga susunod na love story na aming ibabahagi sa inyo. Thank you and God bless you all. Love, My Views TV.